Ito ang part 1 ng astig na Tagalog recap natin ng pelikulang Terminator 2 Judgment Day na pinagbibidahan ng tanyag na Hollywood action actor na si Arnold Schwarzenegger. Ang pelikulang ito ay isang sci-fi action thriller na napalabas noong 1991 at siguradong ikatutuan yung lahat panoorin mga huwan. Mag-relax na at mag-enjoy sa ating malupit na palabas at simulan na natin. Noong August 1997 ay mapayapa at masayang namumuhay ang mga tao, subalit ang rebelding AI na ang Skynet ay biglang pinasabog ang mga nuclear missile ng Amerika na kinamatay ng 3 bilyong tao at ang mga nakasurvive ay tinawag itong Judgment Day. Sa taong 2029, ang matinding gera ng mga tao laban sa mga hunter-killer machine ng rebelding AI ay nagdulot ng malawakang pagkawasak sa buong planeta. Pero ang leader ng mga resistance na si John Connor ay kasama ang iba pa ay buong tapang na nakipagsagupaan sa mga nagkalat na hunter-killer machine ng Skynet sa buong Los Angeles. Napunta ang istorya noong 1995 sa Los Angeles. Gamit ang isang time machine ay pumunta sa panahong yon ang panibagong T-800 cyborg Terminator. Nagtungo ang cyborg sa kalapit na bar at nang nakahanap siya ng isang lalaki na match ang kasuotan sa pangangatawan niya ay sinabihan ng Terminator ang lalaki na ibigay ang mga kasuotan at ang susi ng motor niya. Ngunit tumanggi ang lalaki at pinaso sa cyborg ang tabako nito at nang inatake siya ng iba pang kalalakihan ay magaling na kinalaban at napatalsik niya sila. Ang lalaki naman ay napilitang ibigay sa T-800 ang susi at ang mga kasuotan nito, ngunit kalaunan suot ang mga kasuotan ay bago siya umalis ay bigla siyang tinutukan ng baril ng isa pang lalaki. Pero mabilis na kinuha ng T-800 ang shotgun at ang shades ng lalaki pagkatapos ay umalis na ang cyborg sa lugar. Samantala ang Skynet ay nagpadala sa panahon ring iyon ng isang mas makabagong cyborg assassin upang tapusin ang batang John Connor at ito ay ang T-1000 Terminator. Matapos mapaslang ng T-1000 ang isang pulis na nag-imbestiga sa lugar ay sinuot niya ang uniforme nito at sumakay sa kotse. Pagkatapos ay inalam ng Terminator sa computer ng kotse ang kasalukuyang address ni John. Sa sunod na araw sa Cyberdyne Systems Corp., ang Director of Special Projects na si Dr. Dyson ay ang naatasan ng kumpanya na mag-research patungkol sa nakuha nilang putol na kamay ng unang T-800 Terminator pati na ang napaka-high-tech na microcomputer chip nito. Sa kasalukuyan na yun si Sarah Connor ay nakakulong na sa Pescadero State Mental Hospital dahil pinagkamalan siyang nasisiraan ng ulo ng psychiatrist na si Dr. Silverman dahil sa pagpupumilit niya tungkol sa mga Terminator na galing sa future pati ang tungkol sa pagkawasak ng buong mundo ng dahil sa AI. Samantala ang anak ni Sarah na si John Connor ay naninirahan sa Los Angeles kasama ang mga foster parents niyang sina Todd at Janelle. Ngunit nang sinabihan si John ni Todd na linisin ang kwarto niya ay umalis siya sa bahay nila kasama ang kaibigan niyang si Tim. Kalaunan ay nag-hack si John ng isang credit card na nanakaw nila at gamit ito ay nag-withdraw sila ng malaking pera sa isang ATM. Maya-maya ay pumunta ang T-1000 sa bahay ni na John pero nalaman niya kina Todd na kakaalis lang ng bata. Humingi naman ang Terminator sa kanila ng litrato ni John upang malaman niya ang aktwal na itsura nito bago siya umalis. Pagkatapos ay pinagtanungan ng cyborg sa ibang kabataan kung saan nagtungo si John. Habang ang T-800 sakay ng motor niya ay hinanap sa mga kalsada ang bata hanggang sa nakita niya ito mula sa di kalayuan. Agad na pumunta sina John sa amusement center ng kalapit na mall upang maglaro ng mga video games at pagdating roon ng T-800 ay hinanap niya sa paligid ang bata habang ang T-1000 ay pinagtanungan si John sa mga bata sa mall. Ilang saglit ay napagtanungan ng kalaban si Tim pero nagsinungaling ito sa kanya na hindi niya napansin si John at nagmadaling sinabihan niya ang kaibigan na umalis na sa lugar. Subalit nakita ng cyborg ang bata at biglang nakasalubong nito ang T-800 sa daan, pero laking gulat ng bata na makitang binaril ng T-800 ang T-1000 ng maraming beses sa katawan, ngunit agad na bumalik sa normal ang katawan ng kalaban dahil isa pala itong liquid metal. Pagkatapos ay magaling na nabugbog ang T-800 ng T-1000 at malakas na napatalsik siya nito. Kalaunan nang sumakay si John sa motor niya ay biglang hinabol siya ng kalabang Terminator ngunit pagdating ng bata sa kalsada ay nag-hijack ang T-1000 ng isang truck. Pero ang T-800 sakay ng motor niya ay hindi nagtagal ay nagawang makalampas sa truck ng T-1000 at agad na kinuha niya si John sa motor nito. Pagkatapos ay binaril ng Terminator ang gulong ng truck na kinabangga nito sa isa pang tulay at kinasabog ng napakalakas. Subalit pag-alis ng dalawa sa lugar ay nakasurvive ang T-1000 sa pagsabog dahil sa liquid metal na katawan nito. Ilang saglit nang nakalayo na sila ay labis na namangha si John na makaharap ng personal ang Terminator na ang nagprotekta pa sa kanya mula sa isa pang Terminator.
Pinaliwanag ng T-800 na nilikha siya ng Cyberdyne Systems pero si John sa future ay nireprogram siya at pinapunta sa panahon na yon upang iligtas ang batang bersyon niya roon. Samantala ang mga police detective ng Los Angeles ay tinanong si Sarah kung anong nalalaman niya tungkol sa lalaking nagdulot ng gulo sa mall na hawig ng lalaking umatake sa police station nila noong 1984. Ngunit si Sarah ay walang sinabing kahit anong impormasyon sa mga pulis dahil alam niyang hindi sila paniniwalaan ng mga ito. Pero palihim na kinuha ng babae ang isang paperclip sa table bago siya ibalik sa silid niya. Maya-maya ay naisipan ng Terminator na ilayo si John mula sa lugar pero ang bata ay narealize na posibleng puntahan rin ng T-1000 ang foster parents niya at napagdesisyonan niyang tawagan sila upang mabalaan. Subalit dahil iba ang tono ng pananalita ni Janelle ay agad na napansin ng T-800 na iyon ang T-1000 na ginaya ang itsura ng babae dahil napaslang na niya ito. Pagkatapos ay walang awang tinapos ng kalaban si Todd gamit ang nalikha nitong bakal na patalim sa kaliwang kamay. Kalaunan ay tinapos rin ng T-1000 sa labas ang alagang aso ng mag-asawa at pumasok siya sa silid ni John. Sa pag-imbestiga ng Terminator sa silid ay nahanap niya ang nakatagong mga liham ni Sarah para kay John at dito nalaman ng kalaban ang kasalukuyang lokasyon ng babae. Sa sunod na eksena ay naisipan ni John na tulungan ang ina na makatakas sa ospital pero pinigilan siya ng cyborg dahil posibleng ang sunod na plano ng T-1000 ay patayin si Sarah at gayahin ang itsura niya upang makalapit ito kay John. Ngunit hindi matutulungan ng T-800 si John dahil ang prioridad raw niya ay ang kaligtasan ng bata. Pero nang sinabihan ni John ang Terminator na bitawan siya ay ginawa nga ito ng cyborg dahil nakaprogram pala sa system niya na sundin ang lahat ng ipag-uutos ni John. Kalaunan ang dalawang lalaki sa di kalayuan ay lumapit kina John dahil inakala ng mga ito na sinaktan ng bata ng T-800, ngunit nang pinaalis sila ni John ay galit na nalait siya ng mga ito kaya't inatasan ng bata ang Terminator na bugbugin ang dalawa. Pero mabilis na pinigilan ni John ang cyborg nang babarilin niya ang isang lalaki at pinaalis ng bata ang dalawa sa lugar. Pagkatapos ay inis na sinabihan ni John ang cyborg na huwag pumatay ng kahit sinong tao at sinabihan pa niya itong tulungan siyang mapatakas ang ina niya sa ospital. Sa kasalukuyan na yun ay ginapos na si Sarah ng isang empleyado ng ospital sa kama niya pero pag alis ng lalaki ay agad na ginamit niya ang paperclip upang makalagan ang sarili mula sa kama. Paglabas ni Sarah sa kwarto ay mabilis na pinalo niya ng tubo ng ilang beses ang lalaking empleyado at pinasok ito ng babae sa silid niya. Pagkatapos ay inatake ni Sarah ang iba pang mga empleyado sa lobby pati na si Dr. Silverman. Sa kasalukuyan na yon ay pumunta ang T-1000 sa ospital at pagpasok sa loob ay nagtago siya sa sahig. Pagkatapos ay ginaya ng Terminator ang itsura ng isang security guard bago niya ito tinapos at pinasok sa kalapit na storage room. Kalaunan ay sinimulang hanapin ng T-1000 si Sarah sa mga silid ng ospital habang ang babae ay binantaan ng mga empleyado na mag-i-inject siya ng nakakamatay na chemical kay Silverman kapag hindi nila binuksan ang mga pinto palabas ng pasilidad. Subalit biglang inatake sa likod si Sarah ng isa pang empleyado pero mabilis na natulak niya ito at tumakbo siya palayo. Ilang saglit ay nakarating na sina John sa Pescadero Hospital at ang Terminator ay agad na pinagbabaril sa paa ang bantay sa harap upang makapasok sila sa pasilidad. Pagpasok sa loob ng cyborg ay biglang nakasalubong niya si Sarah sa daan subalit sa labis na takot ng babae ay tumakbo ito palayo sa kanya. Hanggang sa nagawang mahuli si Sarah ng mga empleyado ng ospital pero ang Terminator ay walang kahirap-hirap na isa-isang pinatalsik ang mga ito na nakita ng doktor. Kasama naman si John ay tinulungan nila si Sarah na makatayo subalit ang T-1000 ay nahanap sila sa lugar at lumagos ito sa rehas na labis na kinagulat ni Silverman. Pinagbabaril ng T-800 ang kalaban bago sila pumasok ng elevator at nang nabuksan ito ng T-1000 ay binaril niya siya sa ulo. Ngunit pumunta sa taas ng elevator ang T-1000 at doon sila patuloy na inatake ng kalabang Terminator gamit ang patalim nito. Paglabas ng tatlo roon ay nag-hijack sina Sarah ng kotse ng isang pulis pero ilang saglit ay nagawang makakapit ng T-1000 sa kotse ni Sarah. Ang T-800 naman ay agad na binaril ang kalaban ng ilang beses hanggang sa mahulog siya sa sasakyan at hindi na makahabol sa kanila ang kalaban. Kalaunan ay pumasok sina Sarah sa isang abandonadong garahe at doon ginamot ng Terminator ang sugat niya at ang babae naman ay tinanggal ang mga balang tumama sa cyborg. Pagkatapos ay naisipan ng mag-ina na tanggalin ang microcomputer chip ng Terminator mula sa ulo upang suriin kung nagkaroon nito ng damage at biglang nag-shutdown ang buong system ng T-800. Pero nang naisipan ni Sarah na wasakin ang chip ay agad na pinigilan siya ni John dahil naging kaibigan na niya ang Terminator at kailangan pa nila siya upang protektahan sila mula sa kalaban. Mabigat naman ang kalooban na hindi tinuloy ni Sarah na wasakin ang chip at si John ay binalik na ito sa ulo ng cyborg. Sa sunod na araw ay pinagpatuloy ni Dr. Dyson sa bahay nila ang pag-research niya sa high-tech na microcomputer chip ng unang T-800.
pero ang asawa niya ay kinumbinsi siyang maglaan ng oras para sa kanya at sa dalawang anak nila. Sa kasalukuyan na iyon ay nag-hijack uli ang tatlo ng panibagong sasakyan ngunit kalaunan ay nag-overheat ang makina ng kotse, pero naisipan ni Sarah na pumunta ng convenience store upang bumili ng mga makakain nila. Habang si John ay sinabihan ng Terminator na dapat ay matutunan rin niyang ngumiti minsan at sinubukan niya ito ng T-800,